Daniel, may gagawin ka ba sa susunod na linggo? Wala naman ako masyadong gagawin, pre. Natapos ko ng lahat ng pinapagawa ng dad mo sa akin. Medyo maaga kong naayos yung mga reports at mga kailangan para sa linggong yun. Ayos. Kasi ganito pre, iniimbitahan ako ni Isabel na sumama sa resort nila. First time ko makakilala yung daddy niya. Medyo big deal, di ba? Ayos yan ah. Ibig sabihin ba niyan mamamanhikan ka na? Parang ang bilis ng mga pangyayari. Hindi pa naman umaabot sa ganun. Hindi ko pa talaga iniisip yung ganung bagay. Pero halos isang taon na rin kayong magkasama ni Isabel, di ba? Sa nakikita ko sa inyo, parang masaya naman kayo pareho. Parang swak talaga kayo. At kung tutuusin wala ka nang mahahanap na kagaya niya. Maganda siya, mabait pa, matalino, at aminin mo, mayaman. Jackpot na pre. Totoo yan. Wala na talaga akong mahihiling pa. Kung pagbabasehan lang naman kung wife material ba siya. Sobra pa nga siya sa inaasahan ko. Pero ewan ko ba, Daniel? Hindi ko pa rin kayang pumasok sa kasal Hindi pa ako handa. Kilala mo naman ako. Ayoko ng mga ganyang commitment. Sa bagay, ano ka ba matatali napakahilig mo sa babae? Napatid mo nga ako, Clyde. Meron ka bang ibang babae ngayon maliban kay Isabel? Ano ka ba naman, Daniel? Wala Naging magkaibigan kayo ni Isabel. Naman nire-respeto ko siya. Anyway, nasama ka ba next week? Doon din yung best friend ni Isabel na si Luisa. Actually, may ibang plano sana ako next week. May inaasikaso lang sa bahay at ilang personal errands. Killjoy naman ito. Sumama ka na. Minsan lang naman to. Libre lahat. Pamasahe, pagkain, tirahan. Wala ka nang iisipin kundi mag-relax. Oh, sige na nga. Anyway, saan ba yung resort nila, Isabel? Ang sabi niya sa akin sa Monteverde raw. Monteverde? Parang bago ko lang narinig ang lugar na yun. Ang sabi sa akin ni Isabel, medyo liblib yung lugar na yun. Medyo malayo ang biyahe pero sulit daw ang view. Yung mga amenities at tahimik daw yung lugar. Parang perfect getaway, kumbaga. Okay din pala. Maganda rin siguro makapagpahinga ng konti. Wala nang pumasok tayo sa kumpanya ng tatay mo, halos puro trabaho na lang tayo. Tama ka pare. Kaya nga iniisip ko, magandang chance na ito para makapag-unwind tayo. Huwag mong alalahanin si Dad. Ako nang bahala. Sasabihin ko na lang na business trip to at kailangan mo akong samahan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Daniel. Isa ako sa mga masusugid na tagapakinig ng programang ito, lalo na tuwing umaga habang nagkakape. Ibang klase kasi ang hatid ng mga kwento at karanasan. Kaya sa mga nakikinig ngayon, huwag po ninyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking bagay po yan para sa mga gaya kong tumatangkilik. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay isa sa mga karanasang hindi ko makakalimutan. Nangyari ito noong ako'y 24 anyos pa lamang. Sa edad na yon, naging sales manager na ako sa isang kilalang kumpanya at hindi ko maikakailang malaking bahagi ng tagumpay kong yon ay dahil sa kaibigan kong si Clyde. Sila kasi ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Nagkakilala kami noong kami nasa kolehiyo pa lang. Malayo ang agwat ng yaman naming dalawa pero naging totoo siya sa akin. Siguro dahil ako lang talagang nakakaya ang ugali niya. Medyo may pagka-demanding at impulsive siya pero alam ko namang may mabuti rin siyang puso. Maraming pagkakataon na ako ang nag-a-adjust sa kanya at madalas din akong nagpaparaya maging sa aspeto ng pag-ibig. Oh my gosh, Isabel! Sa inyo talagang buong resort na to? As in, kayo lang ang may-ari? Grabe ang laki-laki ng lugar na to. Hindi ko akalaing may ganito pala kayo. Parang wala akong ibang nakikitang bahay kundi yung mga staff nyo lang. Ang tahimik din, ang ganda ng paligid. Para talaga tayong nasa ibang mundo. Oo, Luisa. Matagal na rin sa pamilya namin ang lugar na to. Hindi to resort na bukas sa lahat kaya madalas kapag may mga bisita kami, mga kaibigan o kamag-anak lang, si Daddy talaga nagme-maintain ng buong lugar pati yung mga structures at facilities.
Ayaw kasi niya may pinapapasok na kung sino-sino. Kaya halos lahat ng taong narito, mga tauhan lang namin o matagal na namin kakilala. Ang lawak nga, babe. Para na nga talaga tayong nasa isang barangay. Hindi ko ina-expect na ganito siya kalawak. Sa totoo lang, ang ganda rito. Hindi crowded, walang ingay ng syudad, tapos ang linis pa. Ang sarap tumira dito kahit ilang araw lang. Ganon talaga ang gusto ni Daddy. Gusto niya kapag bumibisita ako, parang nakakawala ako sa gulo ng lungsod. Lahat ng taong narito, bahagi ng household staff. Silang nag-aalaga sa lugar. Pero napansin ko lang, Isabel, wala talagang signal, no? Kahit kanina pa ako nagtatry mag-send ng message, wala talaga. Hindi ba kayo nahihirapan kapag may emergency o kailangan tawagan mga tao sa labas, ganon? Mas maganda nga yun, di ba? Walang istorbo habang nagbabakasyon tayo rito. Sa totoo lang, salamat talaga Isabel. At naimbitahan mo kami rito. Hindi madalas na may ganitong pagkakataon na makapunta sa isang lugar na sobrang tahimik at malayo sa trabaho. Parang ang tagal ko na rin hindi nakapag-relax eh. Actually, hindi ko talaga alam na sasama ka, Daniel. Akala ko may iba kang lakad o baka busy ka sa trabaho. Pero masaya akong kasama ka ngayon. The more the merrier nga, di ba? Miss Isabel, mabuti naman at nakarating na kayo. Kanina pa namin kayo hinihintay. Kumusta po ang biyahe ninyo, ma'am? Wala bang aberya sa daan? Kumusta po ang mga kasama ninyo? Maayos naman, Mang Ramon. Medyo mahaba lang yung biyahe at nakakapagod din dahil sa init. Pero sulit naman pagdating dito. Nako, tamang-tama po ang dating ninyo. Nahanda na po ni Fe yung mga kwartong tutuluyan ng mga bisita ninyo. Malinis na. May bagong beddings at inayos na rin namin yung paligid ng guest house. Kung gusto po ninyo, pwede na magpahinga muna sila habang naghahanda kami ng merienda. Ayos yan, Mang Ramon. Salamat talaga. Nandito na ba si Dad? Gusto ko sana malaman kung pwede siya makasama sa hapunan mamaya. Sa ngayon po ay nagpapahinga po si Don Martin sa loob. Pero sabi niya kanina, baka mamaya kapag gumaan na yung pakiramdam niya, makikisalo raw siya sa dinner. Alam niyo naman po kapag ganyan na may bisita gusto talaga niyang makipagkwentuhan kahit sandali lang. Mabuti kung ganon. Gusto ko rin talaga makilala niya mga kasama ko, lalo na si Clyde. Matagal ko na siyang gusto ipakilala kay Dad. Excited na ako makilala ang dad mo, babe. Siguradong yun din nararamdaman ni Daddy, babe. Anyway, tingnan na natin yung mga rooms niyo para makapagpahinga kayo. Bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang kwarto. Lahat ng kwarto may king-sized bed, maaliwalas, malamig ang aircon, at may sariling jacuzzi pa sa loob ng banyo. Parang pang-resort ang setup, pero mas tahimik. May terrace din sa bawat kwarto kung saan tanaw ang dagat. Pagkatapos kong maligo, naisip kong bumaba para makalanghap ng sariwang hangin. Naglakad ako papunta sa may dalampasigan. Doon ko nakita si Isabel. Nakatayo siya malapit sa tubig at tila may malalim na iniisip. Oh, Isabel, asan si Clyde? Bakit hindi mo siya kasama? Matutulog muna raw siya sa kwarto. Medyo napagod daw sa biyahe kanina. Daniel, ba't ka nga pala sumama rito? Kala ko hindi ka interesado sa mga ganitong lakad, lalo na kapag hindi business related. Parang ayaw mo na ata nandito ako, Isabel eh. Hindi naman sa ganoon. Nagulat lang talaga ako kasi hindi kita ini-expect. Simula kasi nung naging kami ni Clyde, parang bigla kang nawala. Di ka na rin masyado nakakipag-usap sa akin. Parang umiiwas ka na talaga. Kabisado mo naman siguro ang ugali ni Clyde, di ba? Alam mong siloso yun. Lalo na pagdating sa mga taong malapit sa kanya. Ayoko lang kasi ng gulo. Kaya kahit gusto kong makipag-usap sa'yo, mas pinili kong dumistansya. Para na rin sa katatahimik ng lahat. Namiss ko kasi yung mga panahong close pa tayo. Nagkakasama tayo sa mga lakad, nakakakwentuhan ng matagal. Masaya naman ako kay Clyde pero iba rin yung samahan natin dalawa dati. Sayang lang at nagbago. Naiintindihan ko naman, Isabel. Ayoko lang din talagang maging sanay ng selos. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ang pagkakaibigan namin ni Clyde.
Kaya kahit minsan naiisip kong kausapin ka, pinipigilan kong sarili ko. Pero, kamusta naman kayo ni Clyde? Maayos bang lahat sa inyo? Masaya naman kami. May mga tampuhan din paminsan-minsan, pero normal lang siguro yun. Alam ko namang mahal niya ako eh. Sa ngayon, okay kami. Masaya ako sa piling niya. Mabuti naman kung ganun. Kung masaya ka, masaya na rin ako para sa inyo. Sa totoo lang, tama naman na siya ang pinili mo. Kung niligawan mo sana ako, edi sana ikaw ang nobyo ko ngayon. Hindi ko galing manulot, Isabel. Tsaka mahalaga, masaya kayong dalawa. Besides, you also deserve a better woman, Daniel. Salamat, Isabel, pero sa totoo lang, may mas higit pa ba sa'yo? Duda ako dyan. Kaya siguro ako hindi pa rin makahanap ng iba. Mataas na yung standard dahil sa'yo. Oh, dito pala kayong dalawa. Anong pinag-uusapan nyo? Gising ka na pala, babe. Kinakamusta ko lang si Daniel. Ang tagal na rin kasi namin hindi nagkakwentuhan. By the way, nakita mo ba si Luisa? Kanina ko pa siya hinahanap. Gusto ko sana siyang yayaan magtampisaw sa pool habang naghihintay tayo ng dinner. Hindi ko siya nakita eh. Baka nasa loob pa ng kwarto niya at nagpapahinga din. Hindi ko rin napansin kanina kung lumabas siya kanina. Sige, pupuntahan ko na lang siya sa kwarto, baka tulog pa nga. Sayang naman ang araw ko hindi kami makakaligo. O sige babe, see you later. So pre, anong napag-usapan niyo na Isabel? Mukhang seryoso kayo kanina. Wala naman. Nagkamustahan lang kami. Matagal-tagal na rin kaming hindi nagkausap mula nung naging kayo. Pre, tanong lang. Nangihinayang ka ba? I mean, hindi mo ba pinagsisisihan na hindi mo siya niligawan nun? Ano ka ba? Wala naman akong dahilan para manginayang. Alam kong masaya siya sa'yo. At saka, alam mo naman ang prinsipyo ko pagdating sa mga ganyan. Kung saan masaya ang isang tao, doon siya dapat. Pero pre, pakiusap ko lang ha. Huwag mong lolokohin si Isabel. Alam kong hindi siya perpekto pero mabuti siyang tao. Seryoso siya sa'yo. Huwag mo sanang sayangin yon. Alam ko naman yung pre. Hindi ko naman balak na saktan siya. Pero, napansin mo ba si Luisa? Ang ganda, di ba? May dating talaga. Okay lang naman. Bago ko lang siya na-meet eh. Maganda pero mukhang maarte. Mabait yung pre. Malambing tsaka, alam mo na. Ha? Kung iniisip mong landiin yung best friend ni Isabel, alisin mo na yan sa isip mo, pre. Nandito ka pa naman para magpakilala sa daddy niya. Hanggang ganyan ba naman may nararamdaman ka pa rin sa nobya ko, pre? Matagal nang wala. Simula naman nung naging kayo, kinalimutan ko na lahat ng nararamdaman ko kay Isabel. Concern lang ako sa kanya. Dahil mabuti siyang tao tapos ginaganyan mo. Okay, pre. Sinabi mo eh. Sa totoo lang, meron pa rin akong nararamdaman para kay Isabel. Bago siya niligawan ni Clyde, halos 2 taon din kaming naging magkaibigan. Nagparaya ako alang-alang sa pagkakaibigan namin ni Clyde. Hindi ko lang din maintindihan kung bakit niya sinagot si Clyde kahit na alam niya namang babaero ito at palikero. Lumayo ako kay Isabel para lang hindi na makagulo pa sa kanilang dalawa. Pupunta sana ako sa kwarto nang may nakita akong matandang babae na may bit-bit na garbage bag. Manang, teka lang po. Ako na po magdadala niyan. Mabigat po yata. Ay nako, salamat sa tulong mo, iho. Medyo mabigat na rin kasi at medyo malayo pang tapunan nito. Isa ka ba sa mga bisita ni Miss Isabel? Opo, Manang. Isa po ako sa mga bisita niya. Ngayon lang po ako nakapunta rito. Pero ang ganda po ng lugar. Tahimik at maaliwalas. Ikaw ba yung nobyo ni Miss Isabel? Kasi may nakita na akong isang pinatang kasama niya kanina. Akala ko ikaw yon. Na magalang ka kasi. Hindi ka gaya ng isang yon. Hindi po. Kaibigan lang po ako ni Isabel. Best friend po ako ng nobyo niya, si Clyde po. Yung nakita niyong kasama niya kanina siguro. Siya pala yon. Oo, yun nga. Yung nakaitim na polo at parang kung makatingin ay akala mo kung sino. Ang yabang ng dating ng batang yon. Hindi man lang ako pinansin ang madaanan ako. Ganun lang po talaga siya, Manang.
May pagkasuplado sa umpisa pero mabait din naman po yan pag nakilala nyo ng maayos. Matagal na rin po kami magkaibigan. Ganun ba? Sana nga. Pero minsan, kahit gaano pa katagal mong kilala ang isang tao, may mga bagay pa rin hindi mo alam. Pero ikaw, mabait kang bata. Salamat at tinulungan mo ko. Wala po yun, Manang. Napansin ko lang po parang konti lang ang tao dito sa resort. Tahimik. Hindi katulad ng ibang resorts na may maingay na tugtugan at maraming bisita. Ganun talaga rito, iyo. Eksklusibo kasi itong lugar. Hindi ito bukas sa publiko gaya ng mga karaniwang resort. Kadalasan, ang mga iniimbitahan lang ni Miss Isabel o ng kanyang ama, si Don Martin, ang nakakapasok dito. Ayaw nila ng maingay o magulo. Sabi nga ng Don, masyado nang magulo ang mundo sa labas. Dito, gusto niyang panatilihin ang katahimikan para sa mga bisita at para na rin sa kapayapaan ng mga nakatira sa paligid. May ibang nakatira po pala rito bukod sa inyo? Akala ko po exclusive lang talaga sa pamilya nila Isabel at sa staff ang lugar. Oo, meron pa. Sa labas ng mismong resort, mga ilang minuto pa mula rito, may ilang pamilya o mga matatandang taga rito na talaga. Matagal na silang narito bago pa maitayo ang resort. Pero hindi sila madalas lumalapit. Pero iyo, kung ako sa'yo, iwasan mo nang pumunta sa party na yon. Bakit naman po? Bala ko pa naman sana mamasyal-masyal doon bukas. Gusto ko rin sana makabili ng mga pasalubong na maiuwi ko sa syudad. Wala kang mabibili ron, iyo. Wala yung parang mga souvenir shop o tindahan na inaasahan mo. Lahat yun puro gubat at punong kahoy. Wala rin masyadong nakatira. At saka mas ligtas na rin kung dito ka lang sa loob ng resort. May mga lugar na hindi dapat basta pinupuntahan ng mga hindi taga rito. Sige po, Manang. Salamat po sa paalala. By the way po, ano po palang pangalan nyo? Tawagin mo na lang akong Fe, iyo. Matagal na akong naninilbihan dito. Basta kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako. Ako naman po pala si Daniel. Salamat po ulit, Manang Pe. Maulan na po ako sa inyo. Baka hinahanap na rin ako ng mga kasama ko. Sige, Daniel. Mag-iingat ka. Lalo na sa gabi. Huwag ka nang maglalakad mag-isa sa labas kapag madilim na. Hindi mo alam kung anong meron sa paligid. Nang papunta ako sa kwarto ko, nakita ko si Luisa na palabas ng kwarto ni Clyde. Kahit ilang beses pang itinatanggi ni Clyde na meron siyang ibang karelasyon, nababasa ko pa rin ang kilos niya. Alam ko na may namamagitan sa kanilang dalawa ni Luisa. Hindi ko lang masabi kay Isabel dahil wala pa akong katibayan. Oh, Luisa. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Clyde? Hinahanap ko kasi si Isabel. Naisip ko baka magkasama sila ni Clyde pero wala naman palang tao sa loob. Kanina ka pa hinahanap ni Isabel. Naglakad siya palabas ng guest house para hanapin ka. Hindi ba kayo nakita kahit sandali? Hindi eh. Baka nagkasalisi kami. Baka nga, Luisa. Kung pwede lang iwasan mo si Clyde. Alang-alang sa pagkakaibigan niyo ni Isabel. Ha? Ano bang ibig mong sabihin, Daniel? Kilala ko si Clyde. Mahina siya pagdating sa babae. Daniel, seryoso ka ba? Wala talagang namamagitan sa amin ni Clyde. Hindi ko kayang trader yung best friend ko. Hindi ko gagawin yun kay Isabel. Oo, nakakausap ko si Clyde. Minsan nakakasama ko siya kapag wala si Isabel. Pero wala yung ibig sabihin. Wala yung mali siya, okay? Sana nga, Luisa. Kapag may naalaman ako tungkol sa inyong dalawa, ako mismo magsasabi kay Isabel. Napansin ko na tila hindi komportable si Luisa sa mga sinabi ko. Pinagpawisan siya kahit hindi naman mainit sa hallway. Hindi rin siya sumagot agad, bagkus ay nagpaalam at mabilis na umalis. Naiwan ako nag-iisip kung tama ba ang mga hinala ko. Pagsapit ng gabi, nagtipon-tipon kaming lahat sa dining area ng resort. Malaki ang espasyo, may hanging lights sa kisame at
Ang buong lugar ay punong-puno ng amoy ng masasarap na pagkain. Inihain sa amin ang iba't ibang putahe. May seafood, grilled meat at fresh salad. Hindi rin nagtagal at dumating si Don Martin, ang ama ni Isabel. Matikas pa rin ang tindig kahit may edad na. Magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na kayo at hindi ko kayo nasa lubong kanina. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko. Kaya't kinailangan ko munang magpahinga. Wala po yun dito. Naintindihan naman po namin. Salamat po at tinanggap nyo kami rito sa resort ninyo. Napakaganda po ng lugar. Mabuti naman at nagkakilala rin tayo sa wakas, Clyde. Ilang ulit ka na rin nabanggit sa akin ni Isabel sa mga kwento niya. Matagal na raw kayo magkakilala at halos mag-iisang taon na rin kayong magkarelasyon. Tama ba? Opo, Tito. Halos 1 taon na rin po kaming magkarelasyon ni Isabel. Sobrang espesyal po niya sa akin. At nagpapasalamat po ako na pinagkakatiwalaan niyo kung makasama siya. Nabanggit din sa akin ni Isabel na galing ka sa isang kilalang pamilya. May negosyo raw ang pamilya mo. At ikaw daw ay involved na rin sa pagpapatakbo nito. Tama ba yun? Opo, sa totoo lang po, ang daddy ko po talaga ang may hawak ng negosyo. Ako po ay tumutulong lang kung kinakailangan. Pero sinasanay niya rin po akong mawak ng ilang operation. Kaya nga po medyo madalas din akong busy. Magkano po nabili itong lupain ito, Tito? Napakalawak po eh. Hindi ko ito binili, iho. Minana ko ito mula sa mga magulang ko. Noon pa man, pagmamay-ari na ito ng pamilya namin. Pero naisip ko, sayang kung hindi ko mapapakinabangan. Kaya pinalagyan ko ng resort. Mapapansin nga po talaga na parang naka-private ang buong resort nyo, Tito. Wala akong nakikitang ibang bisita maliban sa mga kasama namin. Sinadya talaga namin gawing exclusive itong lugar. Ayoko na masyadong maraming tao rito. Ang mga taga rito sa amin, sa Monteverde, sanay sa katahimikan. Kapag maraming bisita, lalo na yung mga maingay, nabubulabog sila. Kaya ang mga naimbitahan dito ay pawang malalapit lamang sa amin o mga piling tao. Ay, sayang naman. Inaasahan ko pa namang may beach party, may tugtugan at may konting sayawan habang umiinom ng beer. Parang ang sarap siguro mag-relax sa tabi ng dagat habang may background music. Alam ko, Luisa. Pero maaga talaga natutulog ang mga tao rito. Kaya kahit gustuin man namin magpatugtog ng malakas, iniiwasan namin para hindi makagambala. Pero don't worry. May inihanda kami konting drinks. May beer, wine at cocktails kung gusto mo. Di naman namin binabawal ang konting kasiyahan. Tama si Isabel. Hindi namin sinasabi na huwag kayong magsaya. Gusto namin kayong maging komportable. Mas makabubuti na rin siguro kung magpapahinga muna kayo ngayon. Mahaba ang biyahe ninyo kanina at siguradong napagod kayo. Bukas, pwede ninyong ikutin ang buong resort. May mga daan patungo sa Burol kung gusto ninyo ng hiking. At may mga bangka rin kung gusto ninyong pumunta sa mga resort. Salamat po, Tito. Sobrang na-appreciate po namin ang mainit na pagtanggap ninyo sa amin. Pagkatapos ng hapunan, napansin kong tila boto na si Don Martin kay Clyde. Halos puro tungkol sa negosyo ang naging usapan nila habang kami ay kumakain. Nakangiti si Don Martin habang pinapakinggan ang mga kwento ni Clyde tungkol sa kumpanya ng pamilya nila, sa mga expansion plans at sa mga negosyo sa labas ng bansa na balak pa nilang pasukin. Habang pinagmamasdan ko silang dalawa, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Doon ko muling naisip kung gaano kalayo ang pagitan ng buhay namin ni Isabel. Si Clyde, mayaman, maabilidad, tiwala sa sarili at madaling makuha ang loob ng kahit sinong tao. Ako, isang simpleng empleyado lang sa kumpanya nila. Napunta lang sa posisyon dahil kaibigan ako ni Clyde. Kung may lalaking maaaring tanggapin ni Don Martin para sa anak niyang si Isabel, walang duda si Clyde yon. Pagsapit ng gabi hindi ako makatulog, kaya bumaba ako para magpahangin. Habang naglalakad ako malapit sa mga halaman, may narinig akong kaluskos.
Sino yan? May tao ba dyan? Huwag ka magtatago dyan. Kung hindi ka lalabas, babatuhin na kita. Pare, ako to. Huwag mo naman kaming batuhin, Daniel. Clyde, anong ginagawa mo dyan? Ba't kasama mo si Luisa? Anong ginagawa niyo dyan sa gitna ng gabi? Pre, kamaingay. Baka marinig ni Isabel. Sabi na nga ba tamang hinala ko na may relasyon kayong dalawa. Ikaw, Luisa, hindi ka man lang ba nahihiya? Pati shota ng best friend mo, tinalo mo. Hindi. Hindi ko sinasadya, Daniel. Bigla na lang nangyari. Wala siyang kasalanan, pre. Ako ang nagsimula ng lahat. Di ba't napag-usapan na natin to, pre? Nagsabi ka sa akin na hindi mo lolokohin si Isabel. Pero ano ginawa mo? Iniiputan niyo siya sa ulo. Dito pa mismo sa resort niya. Pre, pinilit ko namang magbago para kay Isabel pero hindi namin napigilan ni Luisa kung ano ang nararamdaman namin sa isa't isa. Hindi sana iniwan mo si Isabel. Kaysa naman niloloko mo siya. Mahal ko si Isabel. Mahal ko rin si Luisa. Pwede pa yun? Bukas na bukas sasabihin ko kay Isabel ang mga kabulastugan yung dalawa. Clyde, pigilan mo si Daniel. Malalagot ako kay Isabel. Pre naman, wag naman ganyan. Baka yan ang ikasira ng pagkakaibigan natin. Hindi ko papayagan ang ginagawa mo kay Isabel, pre. Bago mo pa siya naging nobya, kaibigan ko siya. Daniel, pag ginawa mo yan, si Isabel lang din ang masasaktan. Tatapusin namin ni Luisa ang namamagitan sa amin. Basta wag mo lang sasabihin kay Isabel. Di ba, Luisa? Oo, Daniel. Pangako yan. Sige. Aasahan ko yan. Sa oras na malaman ko na may ginagawa pa rin kayong kababalagan, hindi ako mag-aatubiling sabihin kay Isabel ang lahat. Umakyat ako sa kwarto ko na punong-puno ng galit dahil sa pagtataksil ni na Clyde at Luisa kay Isabel. Kinabukasan, isang bisita ang dumating sa resort. Bisita siya ni Don Martin at inanyayahan siya nitong magbakasyon sa resort. Nagkausap naman kami nang pumunta ako sa beach para magpahangin. Hi, ma'am. Pasensya na sa istorbo. Ngayon ko lang kayo nakita rito. Bago po ba kayo sa resort? Yes. Kararating ko lang kanina. Guest ako ni Don Martin. I'm Maureen, by the way. Isa akong journalist. Nice to meet you po, Ma'am Maureen. Ako po pala si Daniel. Bisita kami ng anak ni Don Martin. Ganun ba? So, vacation lang talagang pakay nyo rito? Opo, ma'am. Wala po kami ibang layunin kundi mag-relax. I see. Well, kung tutuusin, ako hindi talaga para magbakasyon ng habol ko dito. May mga ilang bagay lang akong gustong malaman. May mga impormasyon kasing dumating sa akin itong mga nakaraang buwan tungkol sa lugar na to. Talaga po? Anong klaseng impormasyon po ba? May ilang ulat ako natanggap mula sa mga kaanak ng ilang taong nagbakasyon daw dito. Ayon sa kanila, hindi na raw nakabalik ang mga mahal nila sa buhay matapos mag-stay sa resort na to. Ang laging paliwanag ng resort management ay nag-check out naman daw sila at umalis ng maayos. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi na muling nakontak o nahanap ang mga bisitang yon. Ganun po ba? Medyo mabigat po palang dahilan ng pagpunta nyo. Pero baka naman po nagkataon lang. Posible po kasing umalis talaga sila at hindi lang nagpapaabot ng balita sa mga kamag-anak nila. Posible. At ayoko rin namang basta manghusga. Kaya nga ako nandito dahil nais ko lang makakuha ng mas malinaw na larawan ng kung anong meron dito. Wala naman po ako napapansin na kakaiba rito, sa totoo lang. Tahimik ang lugar. Tsaka mababait po yung mga tauhan. Si Don Martin, marespeto at magalang. Parang imposible po na may masama silang intensyon. Yan din ang sinabi ni Don Martin sa akin. Inimbitahan niya ako rito mismo para makita ko raw ang lugar at mapatunayan na wala akong dapat ipag-alala. Pero syempre, bilang mamamahayag, gusto ko ring tingnan ang lahat ng anggulo. Sa totoo lang, ma'am, kung wala naman po kayo napapansing kahinahinala, baka mas mainam po siguro na i-enjoy na lang ninyo ang pananatili nyo rito. Magandang lugar at bihira ang ganitong katahimik ang hindi mo nararanasan sa syudad. You're right.
Mas maganda nga siguro na samantalahin ko na rin ang pagkakataong makapagpahinga kahit sandali. Hindi araw-araw na bibigyan ng ganitong klaseng break ang isang katulad ko. Tama po kayo dyan, ma'am. Kung may kailangan po kayo o gusto nyo ng kasama mag-ikot-ikot sa paligid ng resort, sabihin nyo lang po. Andito lang ako. Salamat, Daniel. I appreciate it. Pagsapit ng gabi, habang tahimik na ang buong resort, bigla na lang akong napabalikwas ng bangon mula sa kama. May narinig akong sigaw. Sigaw ng babae na puno ng takot. Agad akong tumayo, binuksan ang pinto at lumabas sa hallway para alamin kung saan ito nanggaling. Sa paglalakad ko palabas, hindi ko inaasahang makita si Isabel. Nakatayo siya at pawis na pawis ang noo kahit malamig ang hangin sa paligid. May hawak siyang baso ng tubig pero baka sa mukha niya ang pagkabahala. Isabel, narinig mo yung sigaw? Parang galing sa may likod ng resort. May babae akong narinig na sumisigaw. Sigaw? Anong sigaw ang sinasabi mo, Daniel? Wala naman akong narinig. Nandito lang ako sa terrace simula pa kanina. Tahimik naman ang paligid. Sigurado ka? Parang may humihingi ng saklolo, Isabel. Kaya lumabas ako agad para tingnan kung anong nangyayari. Baka may aksidente o emergency. Baka naman guni-guni mo lang yun, Daniel. Kanina pa ako rito pero wala naman akong narinig na sigaw mula sa kahit sino. Nga pala, ba't pala gising ka pa? Malalim ng gabi oh, matulog ka na kaya? Hindi ako makatulog, Isabel. Eh ikaw, ba't nandito ka sa labas? Nagising ako kasi parang naiinitan ako sa loob ng kwarto kaya lumabas muna ako para magpahangin at uminom ng malamig na tubig. Kanina pa ako nakatayo rito. Tahimik naman ang paligid. Wala akong narinig o napansin na kakaiba. Kaya huwag ka muna mag-alala, Daniel. Kung may nangyari man, tiyak may makakaalam. Oh sige, Isabel. Aakyat na ako. Pagsapit ng umaga, hindi ko na napansin si Maureen. Akala ko'y magtatagal pa siya sa resort para gawin ang investigasyon niya patungkol sa mga nawawala sa resort. Sinubukan ko siyang hanapin, ngunit kahit anino niya, hindi ko na nagawang mahanap pa. Oh, Daniel. Kanina ko pa napapansin na paikot-ikot ka rito sa resort. May hinahanap ka ba? Manang Fe. Hinahanap ko lang po si Maureen. Yung bisita ni Don Martin na dumating kahapon. Nakita niyo po ba siya? Maureen? Sandali. Yan ba yung babae na medyo matangkad? May hawak lagi na notebook? At lagi may tinatanong tungkol sa resort? Opo, siya nga po yun. Kausap ko siya kahapon sa may tabing dagat. Sabi niya mag-i-stay pa raw siya para sa investigasyon niya. Kaya nagtaka ako parang bigla na lang siyang nawala. Daniel. Oh, Daniel, Fe, ano pinag-uusapan ninyo? Itinatanong ko lang kung nakita ni Manang Fe si Maureen, Mang Ramon. Yung bisita ni Don Martin? Kaninang madaling araw pa umalis, Daniel. Kaninang madaling araw? Oo. Paano nangyari yun, Mang Ramon? Ang pagkakaalam ko, magbabakasyon pa yun dito. Ang sabi niya lang kanina, may kailangan daw siyang asikasuhin sa syudad. Kaya umalis rin siya kaagad. Ganun po ba? Sige po, mauna na ako sa inyo. Pagtalikod ko, tila pinagalitan ni Mang Ramon si Manang Fe. Hindi ko alam kung anong sinasabi nito sa matandang babae, pero kitang-kita ko na nagniningas sa galit ang mga mata ni Mang Ramon. Naabutan ko naman na nagsasunbathing sina Isabel, Luisa at Clyde. Saan ka ba pumunta, Daniel? Kanina ka pa namin hinahanap. Hinahanap ko si Maureen, yung journalist na kararating lang kahapon. Ang sabi kasi ni Mang Ramon, umalis na raw siya. Ba't parang interesado ka kay Maureen, Daniel? Huwag mo sabihin sa akin na may gusto ka sa kanya. Di ba't matanda na yun? Di ko akalain na mahilig ka pala sa mga may edad na, Daniel. Hindi no, nakapagtataka lang na bigla na lang siyang umalis. Huwag mo na siyang isipin, Daniel.
Matagal na namin pinagsususpetsahan ni Daddy na may tililing yung babaeng yun. Bakit naman Isabel? Mukha naman siyang matino ah. Ay nako, kung ano ba namang kwento ang pinagkakalat sa resort namin? Ang sabi niya may mga nawawala raw tao dito sa amin. Yan nga ang dahilan niya kung bakit siya pumarito, Isabel. Gusto niyang malaman kung may kinalaman ang daddy mo sa pagkawala ng ibang mga bisita rito sa resort. Huwag ka maniwala sa mga sinabi niya sa iyo, Daniel. Binayaran lang yun ng mga kompetensya ni Daddy sa negosyo para siraan tong resort namin. Mukha namang mabuting tao si Maureen, Isabel eh. Naniniwala ka ba sa kanya, Daniel? Hindi naman sa ganon. Huwag mo na nga intindihin yung babaeng yon. Anyway, nag-order pala ng alcoholic drinks si Daddy. Magpa-party tayo mamaya. O yan talagang hinihintay ko. Sa wakas, masusulit na rin natin ang bakasyon dito sa resort. Kahit magpasobra pa kayo ng inom mamaya, walang problema. Pagdating ng gabi, nagtungo kami sa function hall ng resort kung saan ginanap ang inuman. May nakahilerang mesa na punong-puno ng pagkain. Sa kabilang dulo naman, naroon ang bar na may iba't ibang klase ng alak. Pinatugtog ni Isabel ang mga kanta sa sound system at unti-unti nang sumigla ang paligid. Masaya ang lahat, lalo na sina Clyde at Luisa. Isabel, hindi ka ba nag-aalala na baka magreklamo yung mga tao rito? Ang lakas ng tugtog natin. Baka hindi sila sanay sa ganitong ingay lalo't gabi na. Nako, Daniel. Minsan lang naman kami mag-party ng ganito. Hindi to araw-araw nangyayari. Tsaka halos puro staff lang naman nandito sa resort. Alam na nila yan. Nasabihan na rin sila ni Daddy kaya huwag ka na mag-alala, okay lang to. Mukhang may tama na yung nobyo mo. Sumasayaw-sayaw na. Hindi lang siya. Pati si Luisa, lumilingkis na kay Clyde. Hindi mo ba sila pinagseselosan ni Isabel? Ano ko ba, Daniel? May dapat ba akong pagsilosan? Mahal ako ni Clyde at malaking tiwala ko kay Luisa. Alam ko na hindi sila gagawa ng bagay na ikagagalit ko. Isabel, mag-night swimming tayo sa beach. Bilis na. Huwag na, Luisa. Lasing ka na eh. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Hindi naman ikaw ang niyayaya ko, Daniel. Si Isabel. O sige na, mag-night swimming na tayo. Isabel, baka kung anong mangyari sa inyo. Walang mangyayari sa amin, Daniel. Uminom ka lang dyan ng uminom. Have fun! Babalik din kami ni Luisa. Okay, mag-iingat kayo. Dahil na rin sa dami ng nainom at sa pagod ng buong araw, hindi ko na namalayang nakatulog ako sa isang sulok ng lounge area ng resort. Nagising lang ako nang maramdaman kong may gumalaw sa mesa sa tapat ko. Pagdilat ng mata ko, nakita ko si Isabel na tila may kinukuhang gamit sa tabi ng bag niya. Pero napansin kong wala si Luisa sa paligid. Isabel? Ikaw pala yan? Sana si Luisa? Kanina kayong dalawa yung magkasama, hindi ba? Ba't ngayon parang ikaw na lang ang bumalik? Ay, oo. Nauna na si Luisa sa kwarto niya. Medyo nahilo na raw siya kaya dumiretso na siya para makapagpahinga. Naiwanan tong phone niya rito sa table kaya binalikan ko saglit. O ikaw, ba't di ka ba sa kwarto mo natulog? Eh siguro dala ng alak. Hindi ko na kinaya. Nakaiga na pala ako dito. Di ko rin namalayang nakatulog na pala ako. Sige na, Daniel, bumalik ka na sa kwarto mo. Baka sipunin ka pa kung dito ka matutulog. Oo nga. Salamat, Isabel ha. Ikaw rin. Magpahinga ka na. Good night. Good night, Daniel. Ingat sa pag-akyat, ha? Pagdilat ng mga mata ko ay agad kong naramdaman ng kirot sa sentido. Malinaw na epekto ng sobrang pag-inom. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama at binuksan ang kurtina. Sa labas ng terrace, nadatnan ko si Clyde na mukhang ilang minuto na ring nakatayo doon. Nagmamasid sa paligid na parang may hinahanap. Daniel, si Luisa, napansin mo ba? Wala ba siya sa kwarto niya? Wala eh. Simula ang pagkagising ko, hindi ko na siya nakita. Tinanong mo ba si Isabel? Baka magkasama lang sila. Ang sabi ni Isabel, hindi niya raw napapansin si Luisa. Saan kaya nagpunta yun? Hindi ko rin alam. Nag-night swimming sila kagabi ni Isabel pero si Isabel lang ang nakita kong bumalik. Ang sabi niya,
Dumiretso na raw si Luisa sa kwarto nito. Maaga ko pinuntahan si Luisa sa kwarto niya. Pero wala siya ron. Ba't naman pupuntahan mo si Luisa sa kwarto niya, pre? Di ba't pinalaan ko na kayo tungkol dyan sa relasyon yung dalawa? Nung lasing na lasing kayo kagabi, grabe kayo maglingkisan. Buti na lang at hindi kayo napaghahalataan ni Isabel. Daniel, gusto ko nang tapusin ang relasyon ko kay Isabel. Anong pinagsasabi mo? Akala ko ba mahal mo siya? Nahulog ng loob ko kay Luisa, pre. Simula nang tumapak tayo rito sa resort, ramdam ko rin ang panlalamig ni Isabel sa akin. Para bang lumalayo ang loob niya. Baka naman nararamdaman niyo na rin ang panuloko niyo ni Luisa. Kailan mo balak makipaghiwalay sa kanya? Masasaktan yun sa gagawin mo. Pagbalik natin sa syudad, tatapusin ko na ang relasyon naming dalawa. Ayoko rin magkasamaan kami ng loob ng daddy niya habang nandito tayo. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Parang seryoso ng mga mukha niyo ah. Ikaw pala, Isabel. May pinag-uusapan lang kami tungkol sa kumpanya. Nga pala, nakita mo ba si Luisa? Tanghali na pero hindi pa namin siya nakikita ni Daniel. Wala ba siya sa kwarto niya? Pagkatapos namin mag-night swimming kagabi, dumiretso siya sa kwarto niya para matulog. Lasing na lasing yung kagabi eh. Wala siya sa kwarto niya eh. May tatanong sana ako sa kanya. Pero nung pumasok ako sa kwarto niya, wala siya ron. Nakakapagtaka naman. Baka naglakad-lakad lang yun. Nakaraan niya pa sinabi sa akin na gusto niya raw i-explore ang buong resort. Anyway, babalik din si Luisa. Alika na, bumaba na tayo. Nakahanda ng agahan. Sige, Isabel. Sumapit ang hapon pero hindi namin nakita si Luisa. Nagsimula na ring mag-alala si Clyde para sa kanya. Habang nasa terrace kami, napadaan si Mang Ramon. Mang Ramon, hindi mo ba nakita si Luisa? Kanina pa namin siya hinahanap eh. Yung kaibigan mo, Miss Isabel. Maaga pa nang nagpahatid siya sa akin sa terminal. May emergency daw sa kanila kaya kinakailangan niyang umuwi. Pasensya na at nakaligtaan kong sabihin sa inyo. Bakit naman naalis si Luisa nang walang paalam? Ay, hindi ko rin alam. Pero punong-puno ng pag-alala yung mukha niya kanina. Hindi niya rin sinabi sa akin kung anong dahilan ng pag-alis niya. Naku, wala pa naman signal sa lugar na to. Hindi natin siya makokontak. Isabel, baka kailanganin na natin bumalik sa syudad para malaman kung ayos lang si Luisa. Ano ka ba, Clyde? Ang sabi ko kay Daddy hanggang weekend tayo rito. Palulungkot yung kung bigla na lang tayo aalis. Kinancel pa naman niya yung iba appointment niya para lang makasama tayo. Pero, paano kung may nangyaring masama kay Luisa? Bakit ka ba masyadong concerned kay Luisa? May namamagitan ba sa inyong dalawa? Wala. Normal lang naman na mag-alala sa isang kaibigan, Isabel. Huwag mo nga akong inaakasuhan ng kung ano-anong mga bagay. Sana nga totoo yung sinasabi mo, Clyde. Pupunta ako sa bayan para makontak ko si Luisa. Sasama ako sa'yo. Wag na, Clyde. Gusto ka makausap ni Daddy kaya dito lang kayo ni Daniel. Babalitaan ko kayo kaagad. Mag-iingat ka, Isabel. Salamat, Daniel. Umalis si Isabel para makontak si Luisa. Naiwan naman kami ni Clyde sa resort. Habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Isabel, pinuntahan kami ni Don Martin. Napansin ko na hindi na siya kasing sigla simula nung una namin siyang nakita. Seryoso ang kanyang mukha at matalim ang kanyang mga mata. Nabanggit sa akin na Isabel na umalis na lang bigla yung kaibigan niyang si Luisa. Opo, Tito. Pumunta na rin si Isabel sa bayan para makontak si Luisa at malaman kung anong dahilan ng biglang pag-alis niya. Oo nga. Huwag kayong mag-alala. Nasa maayos na kalagayan si Luisa. Ligtas itong resort. Nga pala, Clyde, kailan mo ba balak pakasalan ang anak ko? Naku, Tito. Wala pa naman po sa isip namin yan ni Isabel. Wala ka bang balak pakasalan si Isabel? Meron naman po. Pero hindi pa sa ngayon. Bakit naman? Parehas naman kayong nasa tamang edad at stable na rin kayong dalawa. Malaki pa nga ang maitutulong ng kasal para sa kumpanya ng daddy mo. May dahilan ba para hindi kayo maikasal?
Wala naman po, Tito. Di lang po talaga namin napag-uusapan pa ni Isabel. Bilang tatay ni Isabel, concern ako sa kasiyahan ng anak ko, Clyde. Siguraduhin mo lang na may plano kang maganda sa anak ko. Huwag po kayong mag-alala, Tito. Hindi ko po sasaktan ang anak ninyo. Mabuti naman kung ganon. Dahil sa oras na nalaman ko na may ginagawa kang kalokohan, pasensyahan na lang tayo. Anyway, enjoy ninyong dalawa ang mga araw ninyo sa resort. Lalo pa't palapit na ang pag-alis ninyo. Opo, Don Martin. Salamat ulit sa pag-imbita sa amin ni Clyde. Salamat din sa pagpunta nyo rito. Simula nang dumating kayo, nagkaroon ng buhay itong resort. O siya, alis na ako. Hindi ko maunawaan pero may kakaiba sa presensya ni Don Martin. Parang may kasamang pagbabanta ang mga salitang binitiwan niya. Hindi ko maiwasang hindi mag-alala para kay Clyde, lalo pat alam ko ang panloloko niya kay Isabel at ang balak niyang hiwalayan ito. Hihiwalayan mo pa ba si Isabel, Clyde? Narinig mo naman ang sinabi ni Don Martin. Una loob ko, Daniel. Magalit na kung sinong magalit. Mahal ko si Luisa at siya ang gusto kong makasama. Hindi ka ba nakukonsensya? Napakabait sa'yo ng mag-ama. Mas makukonsensya ako kung itutuloy ko ang relasyon ko kay Isabel. Daniel, naniniwala ka ba na umalis si Luisa nang hindi man lang nagpapaalam sa atin? Yun ang sabi ni Mang Ramon eh. Nagtutuda ako dyan kay Mang Ramon eh. Simula nang dumating tayo sa resort, panay na lang ang tingin niya kay Luisa. Sa tingin mo ba may kinalaman si Mang Ramon sa pagkawala ni Luisa? Parang gano'n na nga. Wala naman kasing dahilan si Luisa para bigla-bigla na lang umalis. Hindi kaya may nasabi siya kay Isabel kagabi habang nag-night swimming sila? Baka naman nasabi niya kay Isabel na meron kayong relasyon. Di ang gagawin ni Luisa. Ilang beses niya rin gustong wakasan ang relasyon namin. Ako lang naman ang mapilit. Sana hindi ka karmahin sa mga ginagawa mo, pre. Hintayin na lang natin si Isabel para malaman kung kumusta ang lagay ni Luisa. Mabuti pa nga. Pagsapit ng gabi, dumating si Isabel galing sa bayan. Mukha siyang pagod pero wala naman siyang daladalang masamang balita. Isabel, nakontak mo na ba si Luisa? Oo, maayos naman siya. Nandun na siya sa syudad ngayon. Meron pala silang biyahe ng pamilya niya papuntang Taiwan. Hindi na siya nakapagpaalam sa atin since maaga pa yung flight nila. Wala naman siyang nababanggit sa akin na pupunta siya ng Taiwan. Eh bakit niya naman babanggitin sa'yo, Clyde? Boyfriend ka ba niya? Hindi siya gano'n, Isabel. Siyempre, kung may gano'n siya plano, dapat nag-aabiso agad siya sa atin, di ba? Hindi ko rin alam sa kanya. Ang mahalaga ligtas si Luisa. Wala na tayong dapat ipag-alala pa. Magpapahinga na muna ako. Napagod ako sa biyahe. Sige, Isabel. Mukha kang napagod ka. Aakyat na ako. Bye. Inasabi naman sa akin ni Luisa lahat. Imposible na pupunta siya sa Taiwan na hindi man lang sinasabi sa akin. Tigilan mo na ang pag-aalala, Clyde. Si Isabel na mismo nagsabi na nasa mabuti ang kalagayan ni Luisa. Napag-aalataan ka rin naman na may ibang namamagitan sa inyo ni Luisa eh. Hindi ko lang talaga maiwasan na hindi mag-alala, Daniel. Parang may kakaibang nangyayari sa resort na ito. Ilang araw na tayo rito, pero walang ibang guest maliban sa atin. Di ba't si Isabel na ang nagsabi na exclusive itong resort nila? At hindi lang yun. Naalala mo yung journalist na pumunta dito? Bigla na rin lang nawala. Hindi ba kahinahinala na bigla na lang umaalis ang mga guest nila? Ang kwento sa akin ni Maureen, nandito nga raw siya para imbestigahan ang mga nawawalang guest sa resort na to. Hindi kaya tama ang hinala niya? Hindi kaya nawawala talaga yung mga guest na nag-check-in sa resort na ito? Wala naman tayong ebidensya, Clyde. Hinala lang ang meron tayo sa ngayon. Tsaka, sino naman ang magiging dahilan ng pagkawala ng mga tao rito? Si Don Martin. Si Isabel. Matagal na nating kilala si Isabel at hindi siya masamang tao. Iba kasi Mang Ramon. Matagal nang masama ang kutob ko sa katiwala nilang yun eh. Hanggat wala tayong matibay na ebidensya na may kinalaman siya sa pagkawala ni na Maureen at Luisa, mas mabuti pang manahimik na lang muna tayo.
Dahil sa hinala ni Clyde, hindi ko rin maiwasan na hindi pagdudahan ang mga nangyayari sa resort. Palihim akong nag-imbestiga para alamin kung tunay nga na umalis lang sina Maureen at Luisa nang walang paalam. Isang umaga nakita ko si Mang Ramon na nagtatapon ng basura. Merong dugo na tumutulong mula sa garbage bag na daladala niya. Nagsimula siyang maghukay para ilibing ang garbage bag. Tinawag siya ni Manang Fe kaya umalis siya. Nagkaroon ako ng pagkakataon para alamin kung ano ang laman ng garbage bag. Tumambad sa akin ang nakakasulasok na amoy. Diyos ko, ano to? Mga damit at puros dugo? Daniel, anong ginagawa mo dyan? Ang aga-aga. Nagkakalkal ka ng basura. Clyde, lumapit ka rito. Tignan mo tong bikini. Di ba't itong suot ni Luisa nung gabi na nag-night swimming sila ni Isabel? Ito nga, Daniel. Bakit punong-puno ito ng dugo? Ito rin yung damit ni Maureen nang dumating siya rito sa resort. Anong ginawa nila kay Maureen at Luisa? Si Mang Ramon ang may daladala nitong garbage bag. Sigurado akong siya lang ang makakasagot sa mga katanungan natin. Dapat malaman to ni Don Martin at Isabel. Hindi, Daniel. Wala tayong pagsasabihan tungkol dito. Baka may kinalaman na mag-ama sa nangyari kay Maureen at Luisa. Ano ka ba, Clyde? Anong namang dahilan at papatayin nila sina Maureen at Luisa? Basta, kailangan nating mapaamin si Mang Ramon. Mamayang gabi, puntahan natin siya. Maganda tayo ng lubid at pambusal sa bibig. Anong plano mo, Clyde? Paaminin natin siya, Daniel. Pagsapit ng gabi, sinundan namin si Mang Ramon sa kwarto kung saan sila natutulog ni Manang Fe. Mag-isa lang siya doon at wala ang asawa niya. Nang magkaroon kami ng pagkakataon ni Clyde, pinasok namin siya. Inambahan ni Clyde ng malakas na suntok si Mang Ramon kaya napahiga ito sa sahig. Daniel, itali mo mga kamay niya. Bilis! Ay, anong ginagawa niyo sa akin? Bitiwan niya ako! Pasensya na, Mang Ramon. Kailangan namin gawin to para malaman ang totoo. Ay, pagsisisihan niyo itong ginagawa niyo sa akin. Tumahimik ka, tanda. Daniel, busalan mo ang bibig niya. Kailangan natin makalis dito. Baka maabutan tayo ng asawa niya. Oo, Clyde. Pagkatapos kong busalan si Mang Ramon, dinala namin siya sa magubat na parte ng resort. Hindi siya nagpumiglas ngunit kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata niya. Nang makarating kami sa kalagitnaan ng gubat, huminto kami at tinanggal ko ang busal sa kanyang bibig. May kinalaman ka ba sa pagkawala ni Maureen at Luisa, hatanda? Hindi ko alam kung ano ang pinagsasasabi mo. Umamin ka na lang para hindi ka masaktan. Nakita namin yung laman ng garbage bag na dala-dala mo kaninang umaga, Mang Ramon. Nandun ang bikini ni Luisa at ang damit ni Maureen. Anong ginawa mo sa kanilang dalawa? Hindi ko alam. Napulot ko lang yon sa dalampasigan. Huwag niyo nga akong pagbintangan ng kung ano-ano. Sinungaling ka! Clyde, tama na. Huwag mo siyang suntukin. Sinungaling ang matandang yan, Daniel. Halata naman na may kinalaman siya sa pagkawala ni Luisa. Mang Ramon, umamin ka na. Wala ako kaaminin sa inyong dalawa. Matigas ka talaga, ha? Heto pa! Aray ko! Wala kang respeto sa matanda. Napakayabang mong lalaki ka. Hindi lang yan ang aabuti mo sa akin, tanda. Clyde, tama na. Baka mapatay mo pa si Mang Ramon. Papatayin ko talaga siya hanggat hindi niya inaamin kung anong ginawa niya kay Luisa. Napakakapal ng mukha mong lokohin si Miss Isabel. Anong pinagsasabi mo? Akala mo ba? Wala siyang kaalam-alam sa mga ginagawa mo. Hindi na ako maghihintay pa ng kabilugan ng buwan. Papatayin kita ngayong gabi. Mang Ramon, ano bang sinasabi mo? Daniel, tignan mo ang mukha niya. Nagbabago! Mang Ramon, anong nangyayari sa'yo? Ba't humahaba ang mga kuko mo? At nagkakaroon ka ng pangil? Ay, kakainin ko kayong dalawa. Hindi tao yan, Daniel. Aswang yan! Naputol niya ang lubid, Clyde! Tumakbo na tayo! Ay, hindi kayo makakawala. Clyde, bilisan mo!
Ang bilis niya, pare! Maaabutan niya tayo! Bilisan mo! Diyan siya sa likuran mo! Daniel, tulong! Sinakpan niya pa ako! Tulungan mo ako! Aray ko! Sakit! Tawan mo kaibigan ko, aswang! Hampasin mo siya ng kahoy sa tabi mo, Daniel! Bitiwan mo si Clyde! Hindi kayo makakatakas! Bilisan mo, Clyde! Malapit na tayo sa resort! Kumapit ka sa akin! Hindi na tayo sinundan, Daniel. Bilisan natin! Baka mamaya bigla na lang siya magpakita. Daniel! Clyde! Ano nangyari sa inyo? Clyde, ba't may dugo ang binti mo? Si Mang Ramon! Si Mang Ramon! Aswang siya, Isabel! Ano bang pinagsasabi mo, Clyde? Walang aswang sa resort na ito. Baka naman mabagis lang na hayop ang umatake sa'yo. Kitang-kita po namin na nagbago ang anyo niya, Don Martin. Nung tinatanong namin siya kung may kinalaman siya sa pagkawala ni Luisa at Maureen, nagbagong anyo niya. Naging halimaw siya at hinabol niya kami. Pagkawala? Daniel, ano bang sinasabi mo? Nasa maayos ang kalagayan ni Luisa sa syudad. Nakausap ko pa nga siya kahapon nung tinawagan ko siya. Huwag naman kayo nang-aakusa ng mga kung ano-ano. Matagal na namin katiwala si Mang Ramon, hindi siya aswang. Pero nakita namin ang bikini at mga damit ni Maureen na punong-puno ng dugo, Isabel. Paano mo maipapaliwanag yun? Baka naman nahulog lang ni Luisa nung nagbibihis siya. Mas mabuti siguro kung dadalhin mo sila sa kwarto nila, Isabel. Kailangan malapatan ng lunas yung binti ni Clyde. Hindi na po, Tito. Aalis na kami ngayon din. Paano kayo makakaalis? Walang mga sasakyan dito ngayon. Lahat ng sasakyan pinamaintenance ko muna sa auto shop. Bukas ng umaga, aalis na kami, Don Martin. Kayong bahala. Ikaw nang bahala sa mga bisita mo, Isabel. Opo, Daddy. Pumunta na tayo sa kwarto mo, Clyde. Lalagyan ko ng betadine yung sugat mo. Daniel, magpahinga ka na. Isabel, sana naman maniwala ka sa amin. Totoo ang sinasabi namin ni Clyde. Aswang si Mang Ramon. Siya ang dahilan kung bakit biglang nawawala ang mga guest nyo rito sa resort. Bukas na lang natin pag-usapan yan, Daniel. Sa ngayon, mas mahalaga makapagpahinga kayo. Dahil na rin siguro sa pagtakbo, napagod ang buong katawan ko. Inalalayan ni Isabel si Clyde patungo sa loob ng kwarto nito habang bumalik naman ako sa kwarto ko. Hindi ako nakatulog dahil hindi mawala sa isip ko ang mukha ni Mang Ramon. Natatakot ako na bigla na lang siyang magpakita at sugurin ako sa kwarto. Imbis na matulog, tumungo ako sa kwarto ni Clyde para kumustahin ang kalagayan niya. Napadaan ako sa kwarto ni Don Martin. Narinig ko ang pagtatalo nila ni Isabel. Isabel, kailangan na nating wakasan ang mga buhay nila ngayong gabi. Baka makatakas pa sila kung ipagpapabukas pa natin. Pero Daddy, diba nag-usap na tayo na hindi madadamay si Daniel? Masyado nang maraming nalalaman ang Daniel na yan, Isabel. Alam na niya na aswang si Ramon. Pero kaibigan ko siya, Daddy. Tigilan mo nga ang kalokohang yan, Isabel. Hindi ka dapat nakikipagkaibigan sa mga katulad nila. Tingnan mo ang ginawa sa iyo ni Luisa na yan. Inaas niya ang nobyo mo. Hindi sila katulad ni Daniel, Daddy. Kung totoong kaibigan siya, Isabel, dapat sinabi niya na may namamagitan kay Luisa at kay Clyde. Pero, anong ginawa niya? Pinagtakpan niya ang pagkakamali ng kaibigan niya. Kaibigan bang may tatawag ang ganyang klaseng tao? Daddy, anong gagawin natin? Pagbabayarin natin sila sa ginawa nila sa iyo, Isabel. Wala ni isa sa kanila ang makakalabas sa resort na ito. Tulog na ba si Clyde? Oo, Daddy. Mabuti kung ganun. Hindi na tayo mahirapang pangdalhin siya sa gubat. Si Daniel. Nandun siya sa kwarto niya ngayon. Sige. Kakainin natin sila ngayong gabi. Siguradong masisiyahan ang mga tao rito sa Monteverde. Busog na busog sila dahil kay Maureen at kay Luisa. Hindi ko makakalimutan ang mukha ni Luisa habang kinakain natin siya, Daddy. Halos maputol ang litid niya sa pagmamakaawa sa akin. Nararapat lang yon sa kanya, Isabel. Yun ang ginagawa sa mga traidor na katulad niya. Excited na rin ako makita ang mukha ni Clyde habang kinakain natin siya ng buhay. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya na niloko kanya, Isabel. Pagkatapos kong marinig ang usapan ni na Isabel at Don Martin, halos
Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Katulad ni Mang Ramon, aswang din sina Isabel at Don Martin. Hindi lamang sila kundi ang lahat ng taong nakatira sa Monteverde. Agad kong pinuntahan si Clyde sa kwarto niya para makatakas kami. Clyde, gumising ka. Kailangan natin makatakas dito. Papatayin nila tayo. Daniel, masakit pa rin ang binti ko. Bumangon ka na dyan. Kailangan nating makaalis sa lugar na to. Hindi lang si Mang Ramon ang aswang, pati sina Isabel at Don Martin din. Daniel, totoo bang sinasabi mo? Si Isabel? Imposible yan. Narinig kong pag-uusap nila, Clyde. Pinagpapalakan nila tayong patayin. Kailangan nating makaalis dito ngayon din. Si Luisa. Saan daw si Luisa? Clyde, wala na siya. Kinain na siya ni Isabel at Don Martin. Kasama ng mga tao rito sa Monteverde. Patagal nang alam ni Isabel ang relasyon niyo ni Luisa. Dinala niya kayo rito para makapaghiganti. Hindi magagawa yan sa akin, Isabel at Daniel. Mahal niya ako. Mahal ka niya, oo. Pero Clyde, niloko mo siya. Tsaka na natin pag-awayan niyan kapag nakaalis na tayo rito. May paparating, Daniel. Magtago tayo dun sa closet. Bilis! Kailangan ko makausap si Isabel. Makinig ka sa akin. Papatayin niya tayong dalawa. Magtago na tayo. Sige na nga. Akala ko ba natutulog si Clyde, Isabel? Bakit wala siya rito? Iniwan ko lang siya natutulog dito, Daddy. Don Martin, wala rin si Daniel sa kwarto niya. Kasalanan mo ito, Ramon. Kung hindi mo lang sana ipinakita ang tunay mong anyo sa kanila, hindi sila magdududa. Sa oras na hindi mo sila mahanap, ikaw ang ipakakain ko sa mga aswang sa Monteverde. Pasensya na po, Don Martin. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Sinaktan kasi ko ni Clyde. Tanga ka talaga. Hanapin mo sila ngayon din. Naghihintay na ang mga taga Monteverde ng bagong alay. Kung tumakas pa sila, sigurado kong hindi pa sila nakakalayo. Don Martin, masyadong madilim sa daang palabas ng resort. Wala silang masasakyan papuntang bayan. Pwes, hanapin mo sila ngayon din. Sabihin mo rin kay Fe, nahalugugin ang buong resort. Baka nagtatago lang yon sa isa sa mga kwarto rito. Isabel, tara na. Hinihintay na tayo ng mga taga-baryo. Opo, Daddy. Nang makalabas sila sa kwarto, nakahinga kami ng maluwag ni Clyde. Ngunit hindi pa rin natatapos ang problema namin dahil kailangan naming makaalis sa resort. Naniniwala ka na ba sa akin na aswang si Isabel at si Don Martin? Oo, Daniel. Totoo nga sinasabi mo. Ano nang gagawin natin ngayon? Kailangan nating makaalis sa lugar na to, Clyde. Paano tayo makakaalis? Walang sasakyang palabas ng resort na ito, Daniel. Madilim na rin ang daan. Mas makakabuti siguro kung mananatili tayo rito sa loob ng closet. Hintayin na lang nating sumapit ang umaga. Sa bagay, hindi pa't sabi nila, mas mahina ang mga aswang sa umaga kaysa sa gabi. Baka makahingi rin tayo ng tulong sa daan. Dito na lang muna tayo sa closet at hintayin nating mag-umaga. Pagputok ng araw, tumakas tayo. Makirot pa rin ang binti ko, Daniel. Hindi ko kakayaning makatakbo ngayon. O sige. Habang naghihintay mag-umaga, hindi namin namalayan ni Clyde na nakatulog kami. Dahil na rin siguro sa matinding takot at pagod, nagising na lamang ako nang may magbukas ng pinto ng closet. Manang Fe, tulungan mo kami. Daniel, Nandiyan pa sila, Fe! patawarin mo ako, Daniel. Fe! Nandiyan ba sila? Oo, Ramon. Nandito silang dalawa. Apa! Akala nyo'y makakapagtago kayo, ha? Bitawan mo kung aswang ka! Visit kayong dalawa. Dahil sa inyo'y napagalitan ako ni Don Martin. Fe, akin na ang lubid. Baka matakasan tayo ng dalawang ito. Heto, Ramon. Maawa kayo sa amin. Naawa ba kayo kay Miss Isabel nang iputan nyo siya sa ulo?
Ako na lang! Ako na lang ang kunin nyo. Walang kasalanan si Daniel. Wala siyang alam. Walang makakalis sa inyong dalawa rito sa resort. Halika na! Pumunta na tayo sa gubat! Dinala kami ni Mang Ramon at Manang Fe patungo sa gubat. Halos hindi ako makalakad ng maayos dahil sa panginginig ng tuhod ko. Pagdating sa gitna ng gubat, nakita ko agad sina Don Martin at Isabel. Nandoon din ang ibang mga taga-baryo. Sa kabila ng dilim ng gabi, naaaninag ko ang mga ngiti nila. Para silang mga gutom na hayop. Nagsindi si Mang Ramon ng 2 sulo upang magkaroon ng liwanag sa madilim na gubat. Mas naging malinaw ang mga nanlilisik na mga mata ng mga aswang. Isabel! Anong ibig sabihin nito? Ito ang parusa ko sa iyo, Clyde. Pinagkatiwalaan kita't minahal pero niloko mo ako. Oo. Niloko ka namin ni Luisa pero walang kasalanan si Daniel. Anong walang kasalanan? Pinili ng Daniel na yan ang manahimik patungkol sa kabulastugan mo kaysa magsumbong kay Isabel. Bago niya lang nalaman ng to, pakawalan niyo siya. Hindi. Ramon, busalan mo ang bibig nila para hindi makapagingay. Opo, Don Martin. Mga taga Monteverde, meron na naman tayong kakainin ngayong gabi. Dahil sa dugo't laman ng 2 lalaki ito, magiging mas malakas pa ang ating lahi. Magpakabusog kayo ngayong gabi. Sa susunod na araw, may darating na mga bisita sa resort. Hindi tayo magugutom. Simulan nyo lang kainin si Clyde. Alisin mo ang busal ni Clyde, Ramon. Gusto kong marinig ang sigaw niya. Masusunod po, Don Martin. Mga limaw kayo! Pakawalan niyo ako rito! Sa oras na malaman ni Dad ang ginawa niyo sa akin, siguradong papatayin niya kayong lahat! At kami pa ang tinakot mo, Clyde? Madali lang namang sabihin sa kanila na nalunod ka dahil sa sobrang pagkalasing. Walang hiya ka, Don Martin! Ikaw ang walang hiya. Tikman mo ang ganti ng mga aswang. Kainin nyo na yan! Wag! Wag! Parang awa niyo na! Wag! Dahil nakabusal ang aking bibig, tumulo na lamang ang luha ko habang pinagpipiraso ng mga aswang si Clyde. Kasama rin sina Isabel at Don Martin sa mga kumain sa kanya. Wala man lang bakas ng awa sa mga mukha nila. Nagsimula ring manginig ang katawan ko dahil alam kong isusunod na nila ako. Ngunit habang abala ang mga aswang, tinanggal ni Manang Fe ang busal ko sa bibig at kinalagan niya ang lubid na nakatali sa mga kamay at paa ko. Manang Fe, Alam kong mabuti kang tao, Daniel. Tumakas ka na. Dalhin mo tong sulo. Sunugin mo ang buong gubat. Tapusin mo ang kasamaan sa resort na to. pero paano ka, Manang Fe? Pipigilan ko sila para hindi ka nila mahabol. May kotse sa garahe ng resort. Gamitin mo yon para makaalis ka na sa lugar na to. Maraming salamat, Manang Fe. Bilisan mo na, Daniel, habang abala pa sila. Mabilis akong tumakbo palayo ng gubat. Nang medyo makalayo-layo na ako, narinig ko ang mga boses nila na nagtatalo. Kahit na halos maubusan na ako ng hininga sa pagtakbo, hindi ako tumigil. Nang makalabas ako ng gubat, sinimulan kong sunugin ito. Narinig ko ang hiyawan ng mga aswang. Nang kumalat na ang apoy, tumungo ako sa garahe ng resort. Papasok na sana ako sa sasakyan nang biglang may kumagat sa balikat ko. Aray! Walang iya ka, Daniel. Pinatay mo ang mga kalahi ko. Akala ko mabuting tao ka, Isabel. Isa ka palang aswang. Yun din ang akala ko sa'yo, Daniel. Hindi ka tunay na kaibigan. Hindi ko alam na niloloko ka nila, Isabel. Tumahimik ka na! Kahit ano pang sabihin mo, wala na rin sa isay pa. Pinatay mo ang daddy ko kaya papatayin din kita! Hindi ko hahayaang mapatay mo ako, Isabel! Duwag! Sige! Tumakbo ka, Daniel! Tumakbo ko patungo sa kusina ng resort at naghanap ng maaaring ipanlaban kay Isabel. Sa kasamaang palad, wala akong nakitang asin o bawang. Ngunit merong matalim
na patalim. Agad ko itong kinuha. Wala pang 1 minuto ay nasa likod ko na si Isabel. Hayaan mo na lang na makaalis ako, Isabel! Para hindi na tayo magkasakitan pa! Akala mo ba natatakot ako sa iyo, Daniel? Higit kaming malakas kesa sa inyo mga tao! Minahal kita, Isabel! Ayokong saktan ka hanggat maaari! Ganon din naman ako, Daniel. Hindi ko alam kung ba't sumama ka pa kay Clyde. Hayaan mo na ako makaalis ng payapa, Isabel! Hindi, Daniel. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa daddy ko. Sisiguraduhin ko hindi ka makakalabas ng buhay dito sa Monteverde! Mabilis kong inatake si Isabel. Nagawa niyang kagatin ang braso ko. Naramdaman ko ang pagbaon ng ngipin niya sa laman ko. Napahiyaw naman ako sa sobrang sakit. Sinusubukan niyang pilasin ang braso ko dahil dito nagawa ko siyang saksakin sa likod. Binaon ko ang patalim sa likod niya at naramdaman ko ang pagbitaw ng mga ngipin niya sa laman ko. Napahiga si Isabel. Nakita ko ang mga mata niya na unti-unting nawawalan ng buhay. Patawarin mo ako, Isabel! Daniel, paalam. Tuluyang nawala ng buhay si Isabel. Wala akong nagawa kundi umalis. Pumunta ulit ako sa garahe at nagmaneho papalayo sa Monteverde. Dahil sa mga nangyari sa resort, halos ilang linggo rin akong tulala at hindi makapagsalita. Paulit-ulit akong tinatanong ng mga kapamilya ni na Luisa at Clyde kung ano ang nangyari sa kanila. Para hindi ako mapagkamalang baliw, sinabi ko na lamang na nalunod sila dahil sa kalasingan. Pinahanap ng pamilya ni Clyde ang katawan niya pero walang bangkay na natagpuan. Pagkalipas ng ilang linggo, tuluyang nagsara ang resort. Wala nang bumili sa resort dahil kumalat ang balita na may mga kakaibang nilalang na nananahan dito. Sa ngayon, meron na akong sariling pamilya. May mga pagkakataon na binabangungot pa rin ako dahil sa nangyari, ngunit sa tulong ng aking pamilya, nagagawa kong bumangon araw-araw. Salamat po sa inyong pakikinig. Nagmamahal, Daniel.